Ano mapalad daw ang mga inuuna ang Panginoon. Amen. Sabi, I declare all the tents today, they are the on the top and not at the bottom. Amen. 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 Sa anumang mga pa natin, mga aspiration. Amen. Hallelujah. Are we happy? Are we blessed? Amen. Amen. Masaya tayong lahat na nandito, nagkatipon-tipon muli. Maraming salamat sa Panginoon. By His grace ay nandito yung buhay pa. Amen. We are so strong, still kicking. Sabi nga pag kinukumusta tayo, di ba? Pag kinukumusta tayo, sinabi, I'm still kicking. Minsan kahit hindi mabuti ka na, ay mabuti. Amen. Di ba? Amen. Ano? Yung, okay naman, for the glory of God, yung sometimes sabi, halimbawa, may sakit tayo, ano? Ay, wala akong sakit. Wag natin sasabihin, wala tayong sakit kasi nagsisinungaling tayo. Kung meron naman talaga tayong sakit. Ang sabihin natin, may sakit ako, pero kaya akong pagalingin ni Lord. Amen. Amen! Glory to God, hallelujah, maraming salamat. Before we start, can you pray a little bit, and, Ortiz Dalam, ano mo lang. Pwede tayong tumayong lahat. Mag-pray tayo. And let us welcome the Holy Spirit to be with us. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise the Father, Son, and the Holy Ghost. We thank you for this moment again that we are here to study your words, meditate it. And thank you for the wisdom na pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Wisdom to share your word and the wisdom to understand the words that we hear today. We thank you, Jesus. Thank you for your life. That you gave your life for us as the remission of our sins. We thank you, Father God, that because of your love, you gave your only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yes, Lord, I believe everybody who are here today believe in the Lord Jesus Christ. Thank you for giving us your beloved Son, because without the shedding of the blood on the cross of Calvary, there is no life, there is no salvation. But we thank you. By your grace and mercy, you are the atonement of our sins. Jesus, you are so obedient, O Lord, to die on the cross for our sake. And with that obedience, O Lord God, teach us to be obedient also to your will. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagtipon-tipon ngayong araw. Matututunan namin kung ano ang nais mo sa bawat isa sa amin. Lahat ng mga anak mo na nandirito, Lord God, wala kang lalampasan. At nanampalataya ko lahat ng mga naririto ay pinili mo. Thank you for choosing us. And thank you, Lord God, that you will lead us always in the path of your righteousness, for the glory of your name, for your name's sake, and for the glory of God the Father. In Jesus' name, thank you, Lord God, for the anointing. Thank you for the godly wisdom, because, Lord, apart from you, I can do nothing. I need you, Holy Spirit, and I'm depending only to you, to what is your will, to what is the message that you're going to share to your children today. And we thank you, Lord God. We acknowledge your presence right now. We acknowledge your presence. Move among us, O God. Holy Spirit, move among this place. Move on your people. In the mighty name of Jesus. And as we study your words, let your glory shine alone in this place. In the mighty name of Jesus. We thank you. Let your name be glorified alone and be lifted up in our lives and in this place. In the mighty name of Jesus. Amen.
Hallelujah. Thank you so much, sis. God bless you. Ang ating pag-aaralan ngayon ay 1 Samuel 15:22b. Obedience is better than sacrifice. Yung obedience, ang obedience, ito ay, yung sabi, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, obedience siya sa Diyos Ama, upang siya ay mamatay sa krus. Diba? Siya ay ating Panginoon, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Pero nagiging obedient siya kung ano ang nais ng kanyang Ama na nasa langit. Dahil sa kanyang pagsunod sa ating to the God Almighty, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung kasabi nga niya, for God so loved the world. Dahil sa kapagmamahal ng ating Almighty God, ibinigay na ang kanyang bugtong na ang anak. At itong kanyang bugtong na sumunod kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Amen. Praise the Lord. Ano ba yung how can we live in obedience? Paano tayo mamuhay na sumusunod sa ating Panginoon? Actually, ang title ng aking The Benefits of Obedience to the Lord. Yan ang title. Pero meron lang tayo, paano tayo magiging obedience? By keeping His commandments. Ang sumunod, di ba, sabi niya ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, kung mahal niyo ako, sundin niyo kung ano ang utos ko, di ba, sabi niya. If you love me, you will obey my commands. So, by keeping His commandment and acting on the Word of God by faith, ito ay, kung tayo ay yung kanyang utos, kailangan meron din tayong pananampalataya na tama ang kanyang iniutos sa atin. Puro tama. Amen. Ano ba yung, kasi shortcut lang, ito, basahin nyo na lang, magbasa kayo sa, number 1 is Hebrews 11:6. Kayo na lang magbasa kasi at least nandito na yung kanya. By keeping His commandments. Ano pa yung mga commandments ng Lord? Magbasa tayo ng kanyang mga salita. Ang dami niyang utos. Kung ano yung, minsan yung maraming sinasabi. Siyempre, may tao na ginagamit ang Lord para sasabihin kung ano ang nais niya sa atin. Amen. So, we should keep His commandment and acting on the Word of God. Act. Kung ano yung command niya, we have to act. Amen. Number 2, by trusting in the Lord wholeheartedly. Ito sa Isaiah, how we live in obedience. Di ba, na example ko lang yung yung dalawang magkapatid, yung tatay nila, inutusan sila na pupunta sa bukid. Yung isa, sabi niya, oo. Tama ba yan? Nag-oo siya, oo. Pero hindi siya pumunta. So, ibig sabihin, wala siyang action. Hindi siya pumunta. Pero yung isa, sabi niya hindi. Pero dahil siguro na konsensya siya ang pumunta. Sino ang tama sa kanila? Yung pumunta. Yung pumunta, siyempre. Kasi sinunod niya yung utos ng Ama. Kasi minsan tayo talaga, nagre-resist tayo, di ba? Minsan nga yung, totoo yan, in my experience, lalo na yung ganitong minsan noon nagre-resist talaga ako. Pero in due time, God will touch us
yung hihipuin tayo ng Panginoon na sinasabihan tayo, yung nagkaroon siya ng conviction kasi noon, sabi nga, ilang beses ako sabihan ni Reb na maging preacher. Lagi kong ito, hindi ito, I always tell this para maunawaan natin na minsan nagre-resist tayo. Yung kapangyarihan ng Diyos, pero pag nasa Panginoon tayo, kahit nagre-resist, katulad ng ginawa ng anak, na sabi niya hindi, pero pumunta, ganun din tayo, amen. Tapos bigla na lang akong nung na-realize ko na bakit ako tumatanggi, sino ba ako para sabihan, para bibigyan ako ng ganyang what do you call that? Calling. Kasi I just believe that it's always only in the music, the instrument lang ako. Masaya na talaga ako sa instrument, sa pagtutugtog. Pero praise God kasi, hindi lang pala, yun yung calling, yung sinabihan ako, sumunod ako after that. Kasi umiyak ako bakit ako sabi, umiyak ako na salamat Panginoon, pinili mo ako. Hanggang sa nag-sorry ako kaya Reb, sorry. Tapos, nung inaccept ko na yung yung sinabi niya, parang nagkaroon na, nabunutan ka, nagkaroon ka ng kapayapaan. Ganun pala yun. Yun nga, kasi kailangan talaga yung pagsunod. Amen? We have to obey. Tapos, kaya pag binigay sa'yo, magtitiwala ka lang sa Panginoon, tutulungan ka niya. Diba? Hindi ka naman tatawagin kung hindi alam ng Lord yung kakayanan mo. So, ibig sabihin, we have to trust in the Lord wholeheartedly, na sabi nga ni Reb, hindi naman ikaw ang gumawa, ang Panginoon. Lagi niyang pinapagalitan. Yung pagalit na pagtuturo, that is constructive, na pagtuturo yung pagalit. Constructive, para matuto ka ba? So, huwag tayo magalit. Minsan, na talagang, dahil mahal niya tayo, di ba? Pag hindi ka tinuturoan talaga, hindi ka niya mahal. So, let us accept na lang kung talagang pagagalitan ka. Minsan, yung mga bata, pag hindi ka nagagalit, hindi naman sumusunod, di ba? Kaya kailangan din minsan, pagalitan tayo para tayo ay sumunod. Amen. Just trust in the Lord na meron siyang gagawin kasi wala naman talaga tayo kakayahan kung hindi niya tayo tutulungan. Number 3, by living a humble life. Lagi tayong nagpapakumbaba. Nagpapasalamat ako sa Lord. Lahat naman tayo dito, wala akong nakikita na mayabang, di ba? Lahat tayo ay, especially sa mga yung mga raise up na pastors, parang, kasi pag tayo ay nasanay sa baba pala, hindi tayo parang wala tayong iniisip na parang, uy, leader na ako, di ba? May mga ganon. Once na nalagay sa leader, ang taas-taas na ng paningin niya sa kanyang sarili, utos dito, utos doon. Pero praise God, dito sa JCTD ay wala naman ganun. Amen. Kaya let us be humble kasi sabi nga, pag tayo ay nagmamayabang, ibabagsak tayo ng Panginoon, ang ating lang itataas ay ang ating Panginoon. Amen. Sa ating buhay. And number 4, by praying always how to live in obedience. Praying always, lagi tayong mananalangin. Kasi paano tayo nagiging obedient sa Lord kung di naman pala tayo nananalangin? Sasabihin natin yung, di ba yung kwento ni Juan Tamad, sabi, nakahiga lang, bigyan mo na paano ibibigay yung iniling niya wala naman siyang, hindi naman mahuhulog. Praying with action as well. Meron din action pag tayo ay nagpa-pray. Amen. Number 5, by studying and meditating the Word of God. So, kailangan lahat tayo ay magbasa at mag-meditate ng salita ng Lord. Na katulad ng lagi natin, kailangan natin ang salita ng Lord sa pang-araw-araw natin buhay. Minsan may mga pangyayari na kailangan natin ang Word ng Lord. Yun yung ibigay natin sa Lord. Katulad nga ng, pag may sakit tayo, sabi mo, ikaw ang aming healer. Pagalingin mo na ako ngayon, Lord. Healer ka namin. Sabi mo sa yung salita, di ba? So, kailangan natin to meditate and study the Word of God. Number 6, by sponsoring the work of God with our resources and other financial commitment. Yun nga yung sinasabi, bakit to obey, to live in obedience, ito yung sinasabi, yung pagbibigay natin sa Panginoon ng tithes and offerings. Amen. So, kailangan, magbibigay tayo ng ating resources kung tayo ay talagang obedient sa Panginoon. Amen. Pero hindi yan talaga kasi yung, hindi ko wala nagbagay ng verse. Sa number 2, yung verse na,
Need you trust in the Lord with all your heart and lean, the Proverbs 3, 5 and 6. Alam niyo natin yun. Amen. Doon sa living in humble life, 1 Peter 5, 5 to 6. Number 4, by praying God always, 1 Thessalonians 5:17. And meditating the Word of God, Joshua 1:8 and Psalms 1. Amen. Psalms 1:2, verse 2. And sponsoring, commitment, yung 6:30, di ba sabi magbigay ka at ikaw ay bibigyan, di ba? Yung sinabi, kailangan natin magbibigay din tayo kung tayo ay nagmamahal. If we love the Lord, we obey His command. Kaya kasama doon yung pag-obey natin ang pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Kasi paano tayo magmamahal kung hindi naman tayo hindi natin sinusunod kung nais niya, at isa ito to give our tithes and offerings. Alam natin lahat yan. Amen. And by living in love. Number 7, yun yung last on how. Marami namang mga bagay, pero ito muna yung ating pag-aaralan. Now, we go, punta tayo sa bakit, ang sacrifice ba hindi hindi naman sinasabi na ang sacrifice ay walang kabuluhan. Meron din. Pero, katulad ng kwento, ang kwento ni Saul sa Psalms, 1 Samuel, doon sa 22, 1 Samuel 15 pala, sinabi niya doon, di ba sinabi ni Lord sa kanila, na punta sila sa Amalekites, kaanuin lahat, to defeat them at patayin lahat, anumang bagay. Tapos ang ginawa niya, ay binuhay niya yung hari na si Agag, at saka yung mga the best, yung mga the best na, yung mga tupa, yung mga hayop, kinuha niya. Ang isip niya kasi, maganda ito, yung isip niya kasi hindi niya sinunod yung yung sinabi ng Lord. Ang isip niya, ito magagalak ang Lord dito kasi magaganda itong ko, yung ganun ganyan. Yung mga kinuha nila, the best daw yung mga hindi niya pinatay. Kaya ngayon, nagalit si Lord sa kanya. Kaya nga niya itong sinabi, it is better, obedience is better than sacrifice. Amen. So, kung tutuusin, minsan kasi, pag meron sinasabi ang Lord sa atin, meron sinasabi tayo, huwag natin yung, anuhin natin, kung ano iniutos sa atin, yun ang ating susundin. Hindi yung porke, ay, maganda ito, halimbawa, yung, basta ganun, yung nag-aano tayo sa sarili nating desisyon. Yung desisyon natin na hindi mo susunin din yung iniutos. Kung ano talaga yung iniutos, kung hindi sasabihin, pero alam kong halimbawa, may inaisip tayo na, ay maganda ito, sasabihin mo muna doon sa nag-utos kung okay ba ito, ganito kasi ganito. Halimbawa ganun. So, kailangan we have to, tanungin muna natin o kaya pero dito, hindi naman si Saul kasi sa Ilocano, di ba? Saul. Amen, Tagalog. Hindi niya sinunod ang talagang utos ng Panginoon. Maganda yung kanyang nais, yung kanyang intention doon sa kanyang ginawa. So, hindi pala lahat ng ating intention ay maganda. Nagkakaroon tayo ng disobedience. Amen. Ngayon, ano ba yung the benefits of living in obedience? Number 1, obedience brings blessings. Amen. Katulad nga nung sa, yung favorite verse mo, Pastor Elsie, doon God will provide, di ba? Sumunod di ba, yung anak niya sabi nga anak niya yung iaalay sa Panginoon, si Isaac, si Abraham. Ito sa buhay ni Abraham, kasi sa unang panahon, may mga dito na sumunod sa ating Panginoon, yung buhay nila, si Abraham, si Joseph, si Naaman, si Job, the Israelites, Simon Peter, and the widow of Sarephat. Ito yung nakuha ko lang yung sa benefits of obedience sa buhay nila. Amen. So obedience brings blessings sa Genesis 12:1-3. Basahin nyo na lang. Di ba sumunod siya? Tapos nung papatayin na niya yung yung kanyang anak, biglang in-stop siya ng anghel at sinabi, naghahanap na siya kung ano yung daw,
iaalay na kasi binawi nga yung si Isaac. So, sabi, God will provide. Nag-trust si Abraham doon sa Panginoon na mayroon magpo-provide siya. God will provide. Amen. So, pag tayo ay sumunod, pagpapala ang, katulad sa Psalms 128, sabi niya doon, ano ba yun? The fear of the Lord, nakalimutan, bakit na malalab lang ako? Psalms 128 verse 1 and 2. Blessed are those who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Di ba? Psalms 128 verse 1 and 2 and Psalms 112 verse 2 and 3. Amen. Kasi 1 and 3 na lang, sasabihin na, blessed is the man who fear the Lord, who delight in His commandments. Delight in His commandments, ibig sumunod sa kanyang mga utos. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endures forever. Amen. Psalms 112, tandaan natin yan. Yan ang ladigi natin ibabalik sa Panginoon. Ang kanyang mga pangako. Pag tayo ay malaya tayong ibalik ang kanyang salita pag tayo ay sumusunod. That is the benefits of obedience brings blessing. Number 2, obedience attract favors with God and man. Amen. Si Joseph, naging ang kanyang si Joseph the dreamer, di ba? Ang dami niyang napagdaanan. Ang dami niyang napagdaanan sa kanyang buhay. Pero siya ay naging obedience kung yung nangyari sa kanya katulad noon nung nag-obey siya sa yung pinakahuli na lang doon sa nagiging siya ang tagapamahala sa pag-aari ng Pero. Pero ba yun? Pero? Paraon na Tagalog. Paraon na Pero. Oo, di ba? Pinamahala siya sa kanyang yung paraon sa Ehipto. Kaya siya yung naging governor of Egypt, si Joseph. Kaya ina-attract dahil sa kanyang pag-o-obey. Ano ba yung pabor niya sa Panginoon? Bigyan siya ng wisdom to interpret the dreams. Amen. Lahat ng kanyang napapanaginipan na may mga panaginip pag may nagpapa-interpret sa kanya na interpret niya. So that is the favor from God. Yung man, yun yung yung sa Pero. Genesis 39 verse 2 to 4. Basahin nyo na lang. And obedience brings ito yung kanina isa pa dito, obedience leads to prosperity. Sa buhay naman ni Job. Di ba si Job, grabe rin yung nangyari sa kanya. Pero nung siya ay hindi nagpatinag doon, pati ang kanyang mga kaibigan na inaano siya, pati yung kanyang asawa, sinabi na sumpain mo na yung Panginoon mo, pero hindi niya ginawa. Amen. So lahat niyan, pag tayo ay nag-obey sa Panginoon, it brings prosperity. Di ba yung nawala sa kanya, akala mo, wala na talaga, wala nang pag-asa si Job. Pero praise God, nung nagiging matibay siya, nang hindi siya sumuko, na nagtitiwala sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Lord, na lagi pa rin siyang nananalangin. Di ba sabi nga niya sa kanyang asawa, bakit? Ano ba? Pag wala ka na, hindi tayo sumamba, hindi pinabayaan natin. Dapat, yung sabi, kahit na nahihirapan tayo o magkaroon tayong katagumpayan, dapat lamang na tayo ay patuloy na sumamba sa Panginoon, patuloy na pagtitiwala, at patuloy na sumusunod. Amen. Kaya si Job, double portion ang ibinalik sa kanya. Amen. Praise the Lord. At number 5 na tayo, di ba? 4? Hindi ngayon yung sorry, nabaliktad ko. O sige na, number 3 yung, okay, baliktarin na lang natin. Obedience brings healing. Healing, amen. Alam mo yung ito yung mga gusto kong mga kwento sa Bible. Di ba si Naaman, may sakit sa naketong siya isang, she was the
ay army ng isang, ano ba yun? Ang king. Ngayon, nagkaroon siya ng ketong. Tapos, pinapunta siya doon kay Elisha. Pero ang pinuntahan niya una, yung sa hari. Tapos sabi ng hari, nagalit yung hari nung pinunta siya doon. Ngayon, buti na lang nandun si Elisha at sinabi, ako ang pinuntahan niya, di ba? Tapos sabi ni Elisha doon sa kay Naaman, punta ka sa Jordan River, maglublub ka doon ng 7 beses at ikaw ay gagaling. Nung una, yun nga, nagre-resist pa rin, di ba rin siya mag-obey kaagad. Di ba? Di siya tapos alam mo yung sa kanya, yung yung kanyang katulong. May katulong, sinabi, punta ka lang naman, madumi daw kasi yung Jordan River dati. Kaya ayaw niya doon. Bakit namimili siya sa lugar kung saan bakit hindi doon ako maglublob? Bakit hindi ganito? Pero in the end, sumunod pa rin siya. So, nandun pa rin yung resistance, pero at least sumunod siya, pumunta siya doon, naglublob ng 7 beses, siya ay gumaling. Amen! Ito yung mga verse na ito is from yung mga lingkod ng Diyos dati. Amen, mga lingkod. So, number 5 na tayo, okay na? Ito sa Naaman, 2 Kings 5, 1-14. Basahin nyo na lang. Para Amen. Amen. 5:13. Number 5, obedience leads to deliverance. Ito yun ay Israelites. Second Kings. Yung obedience brings Healing. 2 Kings 5, 1-14. Praise the Lord. Hallelujah. Obedience leads to deliverance. Israelites. The Israelites. Ito yung sa Exodus 14:21-22. Hindi ko nasulat yung kanyang Exodus 14:21-22. Hindi ko siya nasulat. Amen. Ang ko doon, yung deliverance. Exodus 14:1 ay 22-20, 21-22. Nintay ko yung verse. Yung verse. 14:21 to Moses Church Office. Hindi ko kasi din yung aking Sige. 21 mo, sabi dito. Exodus 14. If men. or 14:21-22. Basahin ko na lang. Then Moses stretched, verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea and the dry ground with a wall of water on their right and on their left. Diba nung inutusan ng ating Panginoon na ilikas yung mga Israelites from Egypt, sinunod niya kasi paano kaya kami makakatawid dito? 'Di ba? Parang wala na silang pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoon, you strike yung kanyang tungkod, tapos ang tubig ay mahahati. Sumunod siya sa sinabi ng Panginoon, kaya nahati yung dagat. Amen. Kaya yan nagkaroon ng deliverance ang Israelites sa Egypt na-deliver sila doon sa slavery. Amen. Nakatawid sila. So, si Moses ay sumunod. Amen. Pero maraming pa ring mga reklamo mga Israelites doon, di ba? Sa bagay, ang tao talaga siguro ipinanganak talaga na mareklamo. Amen. Pero by the grace of God ay pag napagsisihan naman natin ay naunawaan niya tayo. Amen. Number 6, obedience conquer failure.
Si Simon Peter. Paano? Basahin ko na lang. Anong verse? Conquer failure. Si Simon Peter. Simon Peter. Anong version? Ano po? Verse First Peter. Luke 5, 1 to 10. Look, right? Luke 5:1 to 10. Ay! Ano, tama. Calling of the Conquer failure, di ba? Number 6 na tayo. Obedience, conquer failures. Look, 5, 1, 10. Ano to? Ang kwento ng fisherman, si Simon Peter, di ba? Ano na sila noon eh. Di ba wala silang makuha na mga isda doon sa dagat. Di ano na sila, fail. Ang tingin niya sa sila na failure na sila. Tapos dumating ang ating Panginoong Yesus, sinabi na, ay, no, ginawa namin yan kagabi pa, wala talaga, Panginoon, wala talaga, sabi na po. Pero nung sinabi ng Lord, sumunod siya na ano mo yung net mo, di ba? Yung, alam natin yung kwento kung nagbabasa tayo ng Biblia, alam na natin yun, na nung sumunod siya sa ating Panginoong Yesus, ay, halos di nila kayang yung isda sa dami. So, yun nga yung akala natin failure tayo, pero pag tayo ay sumunod sa Panginoon, sa anumang mga katulad niya noon sa aking pag-aaral, di ba? Yung akala ko hindi na ako makapag-aral, huminto na nga ako ng after high school, huminto ako ng 2 years. Parang wala na akong pag-asa. Pero lagi akong, alam mo yung ginagawa ko dati nung ako ay nandun sa amin na, hindi pa ako masyadong nakakilala sa Lord, pero alam ko na mayroon, Lord, dahil may nagtuturo noon sa amin ng katitis. Tapos, tumitingala lang ako sa langit. Tapos, alam mo yung nakikita ko parang ganyan. Yung ganyan. Ulap. Oo. Alam mo kasi yung pagtatanim sa amin, may ganyan-ganyan yung kinocultivate yung mga, halimbawa, nagtatanim ka ng mga kamuting kahoy, yung mga gabi, meron siyang bukol-bukol na, yan yung nakikita sa langit. Parang, ay, andun yung parang andun yung, parang may hope ako kasi bakit maraming nakikita kong ganon. Yung binigyan ako ng Lord ng yung pag-asa, nung makikita ko yung mga bagay niyan, ay may pag-asa pa ako na makapag-aral, parang ganon. So, praise God kasi nakapag-aral naman tayo. Hindi ko tinataas yung sarili ko na nakapag-aral ako kasi wala naman, halimbawa paglilingkod sa ating Panginoon ay wala naman sa pinag-aralan. Amen. By His grace, tayo ay nakakapaglingkod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag akala natin fail na tayo, meron palang gagawin. At sabi nga niya, failure is a part of success. Amen. So, hindi pala pag failure, hanggang doon ka na lang. Hindi. It's a part without, kasi sabi niya, fail. First attempt in learning. Diba? First attempt in learning. Pag tayo ay nape-fail sa isang bagay, sinasabi, first attempt in learning. Amen! Praise the Lord! Number 7 na tayo, obedience brings miracles. Yun nga yung sabi, yung pumunta si Elijah doon, pinapunta ng Lord sa lugar ng Sarepat. Ang Sarepat na yon, mayroon widow doon, silang mag-ina, tapos, pinapunta ng Lord doon si Elijah. Ngayon, sumingi siya ng inumin, pagkain, sabi ng widow, ito na ang natira lang sa amin ay ganito, tapos pagkatapos namin itong makain, baka mamamatay na kami, ganun, di ba? Sabi na, basta sundin mo ako, ipagsilbihan mo muna ako, sabi ni Elijah. Pagkatapos, yun nga nangyari, sumunod ang widow. Sumunod siya, tapos sabi niya, kumuha ka ng maghiram ka ng mga bote-bote, ganyan. Di umiram siya ng hanggang sa, meron siyang oil na kundi hanggang sa yung oil na yon, di ba? River of blessings, miracle ang nangyari, di ba? So, kaya nga sabi, obedience brings miracles. Amen. Katulad niyan yung pag meron tayong sakit na akala natin, grabe talaga yung miracle na ginawa ng Lord sa akin mula bata hanggang ngayon. Nung bata ako,
ikwento ko sa mga hindi pa nakakaalam. Nalunod ako siguro maybe 9 months pero maaga akong makakapagsalita, maaga ako nakapaglakad. Yung ano ako yung ganun daw ako nung bata ako. Very inquisitive, yung lagi kang nagtatanong, ganyan. Tapos ngayon, may naglalaro doon sa gitna ng tubig, may bato doon. Ang laro doon sa probinsya, kung sino naka-stand doon sa bato, siya mananalo. So, nainggit ako doon. At naatandaan ko hanggang ngayon yun, na hindi ko alam na pumunta pala ako doon hanggang sa, hindi alam ng nanay ko, naghuhugas kami doon sa may ilog kasi, pag doon sa probinsya, sa ilog kami naghuhugas ng mga hugasin na kaldero kasi di ba kahoy ang di itim-itim. Gagamitin mo yung paamoy, ganon mo yung yung kaldero. Hawakan mo ganyan. Di ba? Naranasan niyo yan? Ganon ginagawa hanggang sa namalayan na wala na ako. Hindi alam ng nanay ko na nalunod na pala ako hanggang sa umapaw na ako ng tubig. Kasi nagaganon yung tubig doon. Alam mo yung hindi naman abot nung ganon yung yung doon ako pero praise God kasi hindi pa nakalooban. Kaya miracle. Nung ako'y nabuntis na naman, gano'n naman nangyari. Nag-high blood ako. Umabot ako ng 220. Ang biyanan ko na umabot ng 220. Ang kanyang blood pressure, alam nyo, namatay talaga siya. Kaya sabi ko, thank you Lord, hindi mo talaga kalooban pa na ako. Pati yung anak ko nabuhay. Na hindi pa na time na lumabas. Binuhay ng ano ba yun? Incubator. Diba? So, miracle. Kaya hindi, sabi ko, endless talaga yung kabutihan ng Lord sa akin, ang miracle na ginagawa niya sa akin. Tapos yung pinakalas nga, last year, is going 1 year na, January 23 nung nangyari sa akin. Thank you. Hindi ko talaga lagi kong pinapasalamatan si Lisa, nandito siya dati, na hindi na ako, akala ko yung ewan ko lang, hindi nyo na yung, di ba nag-video ka? Hindi mo na-save yun? Save po. Na-save mo? Alam nyo yung, hindi mo pinakita sa akin. Kasi, pero ang pangit-pangit ko siguro, pangit-pangit doon, kasi nagsisik ako, yung pagsasalita ko talagang natapos akala, is my end. Sabi ko, Lord, inihanda ko na yung sarili ko, ito ba talaga, last ko na ba talaga, Lord? Sabi ko sa Lord talaga, ito na ba talaga? Kasi nakailang beses na ako na ganun, di ba? Pero, nangyari na naman miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang Panginoon, pag tayo sumusunod sa kanyang kalooban, gumagawa siya ng miracle. Yung buhay natin araw-araw, di ba? May mga tao na hindi na nagigising sa umaga. Basta na lang, ma-find out na lang mga pamilya, patay na pala. So, God is good kasi laging gumagawa ng miracle. Hindi ko na itutuloy yung iba. So, Christians and children of God, our primary goal is to first of all obey our Heavenly Father. Amen. Dapat ang objective natin ay laging sumunod kung ano ang nais ng ating Panginoon sa atin. Amen. Meron na ako sinulat, sandali, okay lang naman. Na, bakit, sabi doon sa obedience is better than sacrifice. Ang obedience, ito ang aking conclusion, ang obedience is purifying fires of the inner subjective life centers. Amen. And obedience comes from the heart. Galing sa puso. Ang sacrifice is an outward act. Katulad niyan, si Jesus, nag-obey siya sa Panginoon bilang sacrifice para sa atin. Kumbaga, ang pagsasakripisyo niya para sa atin. Minsan yung halimbawa, pagpunta natin dito sa abroad, sacrifice yan. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na obedience kasi nagsasakripisyo tayo para sa ating pamilya. Amen. Tapos naalala ko yung si 1 Samuel 16:7, yung pinahanap, di ba, papalitan na si Saul na king. Hindi yung outward look ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang puso. So, ang tinitingnan talaga, siya sabi na, comes from the heart. Amen. Nung pinili niya si David,
'di ba? Wala pa siya noon, yung kapatid niya good looking naman yung kapatid, pero alam ng Lord kung sino talaga yung para sa kanya. Amen. Katulad ng yung mga Pharisees, sila ay gumagawa naman yung pinapakita pa nga yung nagsasakripisyo sila, 'di ba? Pero pag sacrifice sila kasi noon hindi papel yung pera nila, 'di ba? Yung purong yung tumutunog. Pag walang tunog, ibig sabihin kunti lang. Pag matunog, ibig sabihin marami. Sumusunod ay nagsasacrifice naman sila. That is sacrifice, yung mga ating mag-sacrifice yan. Pero sa puso nila, hindi naman totoo. Amen. Kasi alam nila, ang ating Panginoon, alam nila na siya talaga yung pero dahil sa kanilang pride, pero sabi nga, therefore, all things work together for good for those who love God and to those who are called according. I mean to say, na may purpose pala kung bakit naging matigas ang puso ng mga Pharisees para maisakatuparan ang propesiya sa Biblia sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yan the contrast between sacrifice and obedience. Katulad sa in the old and new covenant comes a bundle of it requires blood for sacrifice. Kailangan ng blood for sacrifice and teaching. Obedience, naintindihan natin? Teaching, ito. Require blood for sacrifice and require teaching for obedience. Amen. Di ba sa unang panahon ang sacrifice ng mga Israelites ang mga hayop, di ba? In the New Testament, ang sacrificial lamb natin ay ang ating Panginoong Yesus. Ito yung different, di ba? Sacrifice sila. Kasi noon, sumusunod naman ang Israelites kung ano ang nais ng Panginoon, di ba? Ganon din ang ating Panginoong Jesus, sumunod sa kanyang Ama upang siya ay mapako sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen. So, obedience is that total dependent trust. Pag tayo nag-obey, yun nga sinasabi ko. Pag tayo ay magkaroon ng obedience is a dependent. Pag nag-obey tayo, submission. Isusubin natin i-entrust natin lahat sa ating Panginoon. Amen. Obedience is better than sacrifice because we are all letting God to be God and staying in our proper place with Him. Sabi niya dito, ito yung pinakalas ko, sabi niya dito sa Revelation 22 verse 14. Blessed are they that do God's commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So, naintindihan natin, mapalad daw ang sumusunod sa ating Panginoon. Na, yung, di ba yung tree of life, di ba doon sa Garden of Eden that time, di ba yung kinain na tree of knowledge naman yung kinain ni Adan at Eva. Pero yung tree of life, andun lang sa gitna ng Garden of Eden na hindi pinagalaw ng Panginoon since na nagkasala si Adan at Eve. Pero ito, para sa atin ito, the tree of life, kung tayo ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin nito, yung tree of life na ito, wala nang kamatayan. Amen? Amen. Praise the Lord. Naintindihan natin? So, kailangan talaga tayo sumunod. Amen. Sikapin natin maging masunurin sa ating Panginoon. Because obedience to God is essential at all time. And isa pa, obedience, inotos din ng Panginoon, obey our parents, obey our masters, obey those who are under authority, over authority to you. Amen. So, kaya nga, praise God kasi kaya lagi natin ipagpapray na si Pastor Abanji ay malakas. Amen. Habang tayo nandito, pag-pray natin na malakas pa siya kasi
siya ang ginagamit ng Panginoon. Alam mo yung wisdom na binibigay sa kanya, sinishare niya sa atin, nakakatulong sa atin. Amen. At I always encourage everybody to join the Zoom. May sinahanap kayo sa akin ni Rev nung Tuesday, wala man lang isang nag-attend. Oh, nasaan na yung mga anak mo? Oh. Ito ay hindi naman pilitan. If we really want to learn more, kahit makinig lang kayo, kahit hindi kayo basta makinig lang kayo sa sinasabi ni Pinaturo. Marami tayong natututunan doon. So I encourage everybody to join the Zoom from yung mga wala pang ministry, pwede kayo sa Tuesday 9:30 to 10:30. Sometimes maglalap siya ng konti. Minsan hanggang 11. And then praise worship team Thursday 9:30 to, actually binabaan na ni Reb hanggang 11 na lang minsan umaabot lang ng 11:30. Ito yung aking sa inyo para makakatulong sa atin ang Zoom. Amen. And yung mga upcoming leaders, please join yung Friday, yung mga tinatrain ni Reb for leadership. Huwag tayong ito ngayon sinasabi na obedience. Meron kailan sumunod tayo sinasabi ni Reb at magsakripisyo tayo. If we are obedient, we have to sacrifice. Amen. Meron ba tayong natutunan? Praise the Lord. Sige, kantahin muna natin yung being the servant of the Lord. Servant heart. Na sana magkaroon tayo lagi ng servant heart. Let us serve one another. Let us teach one another. Let us rebuke one another. And let us love one another. Let us encourage one another as one family of God. Amen. Tumaya tayong lahat to give reverence to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, let us meditate the song. Holding in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Minsan pa from the beginning. Let us imagine. Ini-imagine natin, nakaharap natin ang Panginoon ngayon. Nakausap natin siya through this song. Entering into your presence,
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, thank you so much, Lord God. Sabi nga ng aming awiting ito, it's no longer our ways, but let your ways be done. And we thank you, Lord, sa patuloy mong pagka-guide sa amin. Thank you for leading us always in the path of your righteousness. Teach us always, O Lord God, to have an obedient heart, a humble heart. Thank you, Lord, na lagi mo kaming sasamahan habang kami naglilingkod sa iyo. Thank you sa mga anak mo na nandirito ngayon. Inuna ka. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord. Continue, O Lord God, to bless us. Continue to guide us. Continue to be with us and teach us. Teach us what is your will in our lives. Kung kami tinawag mo, Panginoon, tulungan mo kami na magampanan namin ang lahat, Panginoon, na iniatang mo sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang magawa namin na maayos ang lahat ng pinapagawa mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, we entrust our lives to you. We entrust also our families back home. We entrust every plans that we have. Let your will be done. Let your will be done in our lives. In the mighty name of Jesus. At ang pagpapala mo, Panginoon, ay suman sa amin lahat, special na sa mga anak mo nandirito. Thank you, Lord, for the blessing upon blessings upon your people. And I declare, O Lord God, Deuteronomy 33:23, that JCTD is abounding with favor and full with the blessings of the Lord. Hallelujah. At idinedeclare ko rin, Panginoon, sa mga anak mo na laging sumusunod sa Psalms 112 verse 1 and 2. 1 and hanggang 3. Blessed are all who fear the Lord, who delight in His commandments. His descendants shall be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches shall be in our house, and your righteousness endures forever. Thank you, Lord. Kinaklaim namin ito, Panginoon, na ibibigay pagkakalmo sa bawat isa, sa mga anak mo na sumusunod sa mga nais mo. Isa pa, Panginoon, Psalms 128 verse 1 and 2. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen. Claim it and receive it now. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Nagawa ka na muli ang pinapagawa mo, Panginoon. Thank you so much, Lord. Pagpalain mo ang mga salita na magawa namin ito, yung kung anong itinuro mo sa amin. Mula sa araw na ito, magiging bago na kami, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Bago na kami, Panginoon. Binabago na kami. Susunod na kami kung ano ang nais mo sa aming buhay. In the mighty name of Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen.